nakakainis itong mga mga naglalabasang balita tungkol kay aking love at favorite. Love at favorite. Na si Elise Hoson. Kasi nga, parang luma-luma naman yung mga blind item na ikinabit sa kanya na dinugtong lang nila dahil nga po recently nung nag-celebrate po ng birthday itong si Makoy De Leon, ang ating paborito rin at baby nating si Makoy. Hello sa mga Maclis fans na para sa inyo itong balitang ito. Kasi nga po, nung nag-celebrate ng kanyang birthday si Makoy, ay nag-post si Elise ng mga statements or mga tawag dito, kanyang mga nararamdaman na inaibulalas niya sa post na yon, yung kung paano niyang sinasabi at itinuturing na isang mabuting ama, mabuting partner, magaling na lalaki at mahusay na asawa o kung partner nga at mahusay na katrabaho artista itong si Makoy De Leon na may mga issue pa doon at may mga parang sinasabi pa doon na humihingi ng parang paumanhin or apology itong si Maclis sa isang bagay na nagawa niya in the past, na pagkakamali niya, na naapektuhan ng kanilang relasyon, etc. and so on and so forth. Tapos may mga nagsasabing yun daw yung mga time na nagkakalabuan yung dalawa or naghiwalay yung dalawa bago nagkabalikan, etc. At yun yung mga time na bago pa nabuntis, ganyan hanggang resulta ito sa muling pagbuhay nung napakaluma ng blind item issue na ikinabit nga dito kay Elise ngayon, na galing siya sa bahay ni Kuya, tapos na-involve siya sa isang housemate din na kasamahan niya, who is si Makoy nga, and na di umano nang gumawa ng proyekto sa isang hunk actor ay na may asawa, ay parang na-involve, parang gano'n na inaakusahan si Elise na nung time na parang pansamantala silang naghiwalay sila ni Makoy, ay na-involve sa may asawang hunk actor itong si Elise, na something like that. Pinalaki na luma na yung blind item na unfounded rin ba naman? Unfounded meaning hindi rin naman napatotohanan at wala rin naman nagsalita. But then again, ngayon lumalabas, gawa nga ng doon ikinabit itong mga bashers and netizens, yung parang naging silakbo or yung pagbuhos ng emosyon nito ni Elise para sa kay Makoy, na pinupuri niya bilang isang magaling na partner, mahusay na ama, mahusay na aktor at katrabaho, etc. Nitong nakaraang birthday nga ni Makoy, na puring-puri pa nga niya sa ginagawa ni Makoy ngayon sa Batang Quiapo, na talaga namang napaka offbeat, challenging ng kanyang pagganap bilang si David na kontrabida, talagang nahuhubog bilang napakahusay na kontrabida. At parang siya, naalala ko nga dito sa isa sa mga episodes natin, di ba, nung pinopodcast natin na may mga oras daw na talagang nabibit-bit nila, may mga pagkakataon na parang pag nagre-rehearse sila ng mga lines nila, kasi during that time gumagawa din si Elise kasali din si Elise sa sa isang series na medyo offbeat din yung role niya, parang kontrabida din siya, kasama niya sina Charlie, sina Alexa, di ba? And ito na nga, nasa may kontrabida role din itong si David, na talagang pareho silang mean sa isa. Ang saya ng pagkakakwento. But anyway, hindi natin focus yung kwento na yun, kasi nga pinapakita lang natin dito kung gaano din sila ka-passionate bilang mga performers at mga artista. So ang nakakalungkot na bahagi lang, kasi ngayong ilang taon na ba itong si Feliz, yung kanilang anak na napakabibo, napakagandang batang babae, na lumalabas pa rin ang mga ganito despite the fact na talaga namang lagi natin binabalita rito at alam na mga Maclis fans yan. Hindi ako nagkakamali o hindi ako nagkukulang na pagdating sa mga Maclis issues ay talagang sinasabi natin ang positibo, at talagang sinabi pa nga natin, ang huling natatandaan ko po, correct me if I'm wrong again, ay yung di ba na parang nagpaplano na si Elise at saka si Makoy na alam mo yon na soon ay ayusin na nila ang plano nila ng gawing formal at legal ang pagsasama nila bilang mag-asawa at bilang parents nito ni Feliz. Yun. So, hindi ko ina-appreciate ang ganitong lumabas na issue, but hindi ko lang mapigilan po na i-podcast sa inyo or ibahagi sa inyo, kasi again, nakikiusap din ako dun sa mga bashers
at sa mga ibang netizens, lalo't ang gagaling talaga. Hindi ko maintindihan, yun na lang ang ginagawa nila talaga, doon. Yung bagang kakalkalin mo yung mga lumang issue, tapos para masabi mong, kinukunik-kunik mo para maipalabas mong may resibo ka, may ebidensya ka. That's good. Alam mo sa journalism, okay naman yan for as long as legit, valid ang mga nilalabas ninyong resibo or ebidensya. Pero minsan kasi sa showbiz, ang nagiging kalakaran, kung hindi naman na makakatulong, assuming na hindi ito issue ng Maclis or Ilisoson, assuming na hindi naman na makakatulong sa isang personalidad o celebrity, might as well wag nyo nang kalkalin pa. Kasi kagaya nating lahat na mga ordinaryong tao na nagkakasala, nagkukulang, may mga nagagawang palpak in the past, kung ibalik man natin, siguro dahil may natutunan tayo, hindi dahil para tuligsain o husgahan pa yung pagkatao natin bilang tayo, di ba? Kasi sino man perpekto sa mundong ito? Again, hindi ko ito nire-refer sa sinasabi natin dito. But in general, kung sinasabi, kasi ang hilig-hilig talaga ng mga Pilipino, especially yung mga na sumusubaybay sa mundo ng showbiz, na kalkalin ng nakaraan, and yet hindi naman sila nag-o-offer ng resolution. Sana nga na ita-translate natin ito sa issue ng ating mga buhay, gaya na sa politika, na yung mga nakaraang administrasyon, nakaraang pangyayari, yun ang kalkalin natin at yun ang singilin natin sa mga namumuno sa atin, kasi nag-i-invest tayo ng boto dyan, ng tiwala dyan, at ng obligasyon natin bilang mga mamamayan sa bansang ito. Ay, ang taray, nagpakalalim na naman po ang inyong lingkod. Again, ako ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus mula sa Marites University, tumawid sa Bulgar, sa Hataw, sa context.ph, sa online chronicle.manila.ph, at sa marami pa pong mga asignatura na ginagawa po natin. Sa mga taga-Empress, hello po sa ating lahat, at sa inyo po na mga subscribers po namin, baka po kayo may mga kakilala po dyan, ng mga podcasters din, mga YouTubers, at mga vloggers din, or mga nasa social media, mga influencers na tinatawag natin, na gusto rin po makibahagi din po sa amin ng kanilang mga talento at ng kanilang mga opinion kung paano po tayo magkakatulungan para sa pagpapalago ng mahusay, makabuluhang impormasyon, dissemination ng ating mga usapin sa entertainment at sa marami pang aspeto ng industriyang ito. Maraming salamat. Ambet Nabus, nagpapasalamat dito lamang sa Unbettable Channel.